Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Sa isang munting isla, malayo sa ingay ng syudad at gulo ng araw-araw na buhay, may mga kwentong tahimik na naglalakad sa pagitan ng hangin at alon. Dito, sa dahan-dahang pagaspas ng mga dahon at mahinang hampas ng dagat, ipinanganak ang mga lihim na hindi minamadali, mga kwentong nagsisimula sa bulong at nagtatapos sa payapang paghinga. Kaya ngayong gabi, hayaan mong i-relax ang iyong katawan, iangat ng kaunti ang iyong ulo, at dahan-dahang pumikit. Sa bawat paghinga mo, imaginein mo ang malamig na simoy ng hangin na dumarampi sa iyong pisngi at ang banayad na pag-ikot ng alon na parang musika. Ngayon, samahan mo ako sa isang mabagal, tahimik, at nakakaantok na paglalakbay papunta sa munting isla ng talim, kung saan nagsisimula ang kwento ng lilim, ng pag-asa, at ng mga lihim na nagbabantay habang ikaw ay unti-unting nahihimbing. Sa dulo ng mapayapang dagat ng silangan, naroon ang munting isla na tinatawag na talim, isang lugar na tila hindi minamadali ng oras. Maliit lamang ito kumpara sa mga karatig isla, ngunit kilala sa malinaw na tubig na kumikislap kapag tinatamaan ng araw, at sa mga punong nagbibigay ng malalawak na lilim sa bawat sulok. Sa umaga, ang mga ibon ay sabay-sabay na umaawit, at sa hapon naman ay tila nagiging gintong salamin ng dagat habang unti-unting lumulubog ang araw. Doon nakatira si Leo, isang binatang lumaki mismo sa isla. Sa edad na 21, siya ay tahimik, mapagmasid, at mas gustong makinig kaysa magsalita. Kilala siya ng mga taga-isla bilang mabait na kabataan, marunong makipagkapwa, mabilis tumulong, at laging may ngiti kahit abala sa gawaing bahay o sa pagtulong sa pangingisda ng kanyang tiyo. Araw-araw, may nakasanayan na si Leo, isang tahimik na lakad tuwing hapon. Kapag nagiging malambot ang sikat ng araw at nagsisimulang humuni ang hangin, pumupunta siya sa bahagi ng isla kung saan nakahilera ang matatandang puno ng talisay. Sila ang nagbibigay ng malalawak na lilim na tila kumakandong sa kanya. Sa ilalim ng bawat puno, may kakaibang lamig at pakiramdam ng pagyakap na hindi niya makita sa ibang lugar. Habang naglalakad, palagi niyang minamasdan ng dagat. Ang tahimik, madalas niyang bulong sa sarili. Ngunit sa kabila ng katahimikang iyon, may kung anong gumigising sa loob ng kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Para siyang may hinahanap, may inaasam, ngunit hindi niya alam kung ano. Minsan, pakiramdam niya, may nagmamasid sa kanya. Hindi sa paraang nakakatakot, kundi sa paraang ligtas at mahinahon. Madalas niyang kausap ang hangin. Kung may tinatago ka, ipakita mo naman. Biro niya, sabay tawa ng mahina. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang pakiramdam niya. Mula bata pa lamang siya, napapansin na niya ang kakaibang lamig sa lilim ng mga puno sa isla. Hindi malamig na parang simoy mula sa ulan, kundi lamig na nakapapawi ng pagod at bigat sa dibdib. Parang may kasamang bulong na nag-aanyaya sa kanya na magpahinga, magtiwala, at huwag matakot. Sa bawat paglalakad niya, napapansin niyang tila mas lumalalim ang koneksyon niya sa isla. Alam niya kung saan tumatakbo ang hangin, kung kailan magbabago ang kulay ng tubig, at kung anong tunog ang tanda ng paparating na ulan. Madalas siyang sabihan ng mga matatanda, "Leo, parang ikaw ang anak ng isla. Ramdam mo ang bawat galaw niya." Ngunit hindi niya sinaseryoso ang mga iyon. Para kay Leo, normal lamang ito. Dito siya lumaki, dito siya huminga, dito siya nakipagsaya at nakipagluksa. Ang talim ang kanyang tahanan, simpleng tahanan na puno ng kwento, awit ng dagat, at halakhak ng mga bata sa umaga. Ngunit sa araw na iyon,
Habang naglalakad siya sa ilalim ng lilim ng talisay, may kakaibang pangyayari siyang napansin. Sa lupa, sa tabi ng kanyang mga yapak, may lilim na hindi tumutugma sa posisyon ng araw. Parang may aninong humihinga ng dahan-dahan, kumikilos ng banayad at sumusunod sa direksyon niya. Napakunot ang noo ni Leo. Tumigil siya. Tumigil din ang lilim. Hindi ako nag-iisa. Mahina niyang nausal. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng banayad na kilabot. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na may nagsisimulang kwento sa kanyang harapan. Ang isla ay may gustong sabihin, at si Leo lamang ang nakaririnig. Kinabukasan, maagang nagising si Leo dahil sa hindi mawala-walang iniisip. Tila nakatimo pa rin sa isip niya ang kakaibang lilim na nakita niya kahapon. Yung aninong tila may sariling buhay, sumusunod at humihinga. Hindi niya iyon maipaliwanag, ngunit ramdam niyang hindi iyon basta ilusyon lang. Paglabas niya ng bahay, sinalubong siya ng amoy ng alat ng dagat at ng mahinang hampas ng alon sa mga bato. Normal na umaga sa isla, ngunit sa loob ni Leo, may gumuguhit na tanong na hindi niya mapakali. Kaya napagpasiyahan niyang pumunta sa dalampasigan, sa lugar kung saan madalas nakaupo si Tatay Enoy, ang pinakamatandang mangingisda sa talim. Si Tatay Enoy ay kilala sa buong isla bilang tagapagkwento. Marami siyang alam na lumang alamat, kasaysayan ng talim, at mga kwentong hindi mo maririnig mula sa iba. Ngunit higit sa lahat, kilala siya bilang taong may kakaibang koneksyon sa kalikasan. Parang nakakausap niya ang hangin at nauunawa ng kilos ng tubig. Nadata ni Leo si Tatay Enoy na nakaupo sa ilalim ng punong dapdap, nakatingin sa malayo habang pinapakinggan ang hampas ng alon. Tila ba inaantabayan na nito kung may sasagot mula sa dagat. Tay Enoy, tawag ni Leo. Tumango ang matanda at ngumiti. Leo, maaga kaya ata ngayon? May bumabagabag ba sa'yo? Umupo si Leo sa tabi nito. Tay, may napansin ako kahapon sa gubat. Parang may lilim na sumusunod sa akin. Hindi nagulat si Tatay Enoy. Sa halip, napatingin ito sa mga punong malapit sa dalampasigan. Sa kamarahang tumango na parang matagal nang inaasahan ng tanong. Akala ko, sabi ng matanda, hindi pa oras para makita mo yun. Napakunot ang noo ni Leo. Ano pong ibig niyong sabihin? Humugot ng malalim na buntong hininga si Tatay Enoy. Matagal nang may alamat sa islang ito, tungkol sa lilim ng bantay talim. Sinasabi nilang may isang anino na gumagabay, nagbabantay, at nagpoprotekta sa isla. Hindi ito masama. Hindi rin ito multo. Isa itong espiritu ng kalikasan. Kumunot lalo ang noo ni Leo. Espiritu? Kaya ng engkanto. Mas matanda pa sa engkanto. Sagot ng matanda. Ayon sa alamat, noong unang panahon, may isang tagapagbantay na naglakbay sa bawat sulok ng isla. Hindi siya nakikita ng karamihan, ngunit nararamdaman. Isa siyang lilim na lumilitaw kapag may panganib o kapag may taong dapat gabayan. Napatingin si Leo sa lupa. Bakit po sa akin nagpakita? Ngumiti si Tatay Enoy, yung tipong ngiti na may alam ngunit hindi pa pwedeng isiwalat ang lahat. Kasi, Leo, hindi lahat pinapakita ng lilim na iyon. Pinipili lang niya ang mga taong may malinis na puso at higit sa lahat, ang mga handang makinig. Naramdaman ni Leo ang biglang pag-igting ng hangin sa paligid nila. Parang may dumaan sa likod niya. Banayad, malamig, at pamilyar. Tay Enoy, totoo po ba talaga yun? Hindi lang imahinasyon? Hinawakan ng matanda ang balikat ni Leo. Anak, sa mundong ito, hindi lahat nakikita ng mata. Pero ang mga bagay na tunay, ramdam mo. Hindi nagkakamali ang pakiramdam. Napatingin si Leo sa mga puno at sa pagitan ng mga dahon ay parang may kumikislap na anino. Sandaling lumitaw bago tuluyang nawala. Hindi pa tapos si Tatay Enoy.
Marahan siyang nagsalita, tila isang lihim na matagal nang hindi binubuksan. At tandaan mo ito, Leo, kapag nagpakita ang lilim sa'yo, may dahilan. At ibig sabihin, may paparating. Paparating na ano? Tanong ni Leo. Ngumiti ang matanda, ngiting may halong lungkot at pag-aalala. Paparating na pagbabago. Para sa'yo at para sa buong isla. Kinagabihan, hindi mapakali si Leo. Paulit-ulit niyang naaalala ang sinabi ni Tatay Enoy. Kapag nagpakita ang lilim sa'yo, may dahilan. Parang may alon na gumugulong sa dibdib niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang antisipasyon. Ano nga ba ang paparating? Bakit siya? At ano talaga ang gustong iparating ng lilim na iyon? Pagdating ng hapon kinabukasan, bumalik si Leo sa gubat, sa parehong daanang nilakaran niya noong araw na unang nagpakita ang misteryosong lilim. Tahimik ang paligid, tanging mga huni ng kuliglig at pagaspas ng dahon ang maririnig. Ang sinag ng araw ay dahan-dahang lumulusot sa pagitan ng mga sanga, lumilikha ng mga guhit ng liwanag sa lupa. Habang naglalakad siya, napansin niyang tila mas malamig ang hangin kaysa karaniwan. Hindi malamig na nakakakilabot, kundi malamig na may kasamang banayad na pagyakap. Parang ipinapaalala sa kanya na ligtas siya. Kung nandyan ka, bulong ni Leo, pakita ka ulit. Walang sumagot, ngunit mula sa gilid ng kanyang paningin, may bahagyang paggalaw sa lupa. Isang aninong hindi galing sa puno, hindi galing sa kanya, at hindi tugma sa direksyon ng liwanag. Napahinto si Leo. Ang lilim, kumilos. Banayad ito, parang usok na marahang umuusbong mula sa lupa. Ngunit malinaw na malinaw ang hugis. Hindi ito hugis tao, hindi rin hayop. Isa itong mapayapang anino. Tila sinasayaw ng hangin, dahan-dahang umiindayog na parang inaanyayahan siyang lumapit. Nilakasan ni Leo ang loob niya. Humakbang ng isang beses. Umusad din ang lilim. Humakbang siya ulit. Sumunod ito. Hindi ka ba masama? Mahinang tanong niya. Sa sagot walang tunog. Ngunit may biglang dumaloy na init sa dibdib niya. Para bang may boses na hindi naririnig pero malinaw na nararamdaman. Hindi ako kaaway. Lumapit pa si Leo. Ngayon ay halos nasa harapan na niya ang lilim. Mas malinaw na ang hugis nito. Isang malambot at gumagalaw na anino na walang paa, walang kamay, walang mukha. Ngunit naroon ang presensya ng isang nilalang na buhay. Mahina ito, parang diwa ng hangin, ngunit ramdam na ramdam ang kabaitan. Bakit ka sumusunod sa akin? Tanong niya sa mahinang tinig. Tumagal ng ilang segundo bago gumalaw ang lilim at unti-unti nitong tinuro ang isang direksyon patungo sa mas masukal na bahagi ng gubat. Hindi nakapagsalita agad si Leo. Hindi niya iyon basta-basta sinusundan dahil hindi niya alam kung ano ang nasa dulo. Pero may kung anong tiwala na unti-unting bumabalot sa kanya. Para bang sinasabing, sumama ka. Ligtas ka sa akin. Huminga ng malalim si Leo at naglakad. Sinusundan ng lilim na nangunguna sa kanya. Sa tuwing humahakbang ang lilim, tila sumasayaw ang mga dahon sa landas na dadaanan nila na parang nagbibigay daan. Sa gitna ng paglalakad, may napansing kakaiba si Leo. Sa tuwing napapagitnaan sila ng liwanag, ang lilim ay hindi nawawala. Sa halip, nananatili ito, parang hindi sumusunod sa batas ng araw. Para itong may sariling mundo, sariling pinanggagalingan. Ilang minuto ang lumipas, bago sila huminto sa harap ng isang malawak na puno. Isang punong mas matanda, mas mataas, at mas makapal kaysa sa lahat ng puno sa isla. Tumigil ang lilim sa paanan nito. Hindi na ito gumalaw. Dito mo ako dinala, tanong ni Leo. Hindi sumagot ang lilim, ngunit may biglang pag-uuga ng sanga na tila tugon. At sa sandaling iyon, nagbago ang pakiramdam ni Leo. Ang katahimikan ng gubat ay tila biglang nagising.
Para bang may nagmamasid, para bang may nag-aantay sa kanya. At nalaman ni Leo, nagsisimula pa lang ang lahat. Tahimik na nakatayo si Leo sa paanan ng higanting puno. Ang lilim ay hindi na gumagalaw. Tila nag-aantay. Tila may ipinapahiwatig. Napalunok si Leo habang pinagmamasdan ng paligid. Ang punong iyon ay hindi niya napapansin noon, kahit pa napakalaki at napakamatanda ng itsura nito. Para bang tinatago ito ng gubat. Maliban na lang ngayon, ang mga ugat nito ay nakaangat, kumakalat, at bumabalot sa lupa na parang mga galamay. Sa pagitan ng mga ugat, may isang maliit na puwang, isang butas na sapat para makapasok ang isang tao kung yuyuko. Doon dumapo ang lilim, na parang itinuturo mismo ang direksyon. Gusto mo bang pumasok ako dyan? Tanong ni Leo, kahit alam niyang hindi sasagot ang lilim gamit ang salita. Ngunit ang malamig na hangin dumaan sa kanyang batok ay sapat na sagot. May humihila sa kanya, hindi pilit, ngunit may lakas na nag-aanyaya. Huminga ng malalim si Leo. Sige, bahala na. Dahan-dahan siyang pumasok sa pagitan ng mga ugat. Pagdaan niya, ramdam niya ang lamig ng lupa at ang banayad na pagdampi ng mga lumot. Hindi madilim ang loob. May kakaibang liwanag, di galing sa araw, di galing sa apoy. Isang banayad na ningning na parang lumalabas mismo mula sa mga pader. Nang tuluyang makapasok si Leo, napasinghap siya. Isang yungib ang nasa ilalim ng puno. Hindi ito malaki, ngunit napakaganda. Ang mga dingding ay may ukit, mga simbolo, mga hugis, mga taong nakataas ang kamay, mga alon, mga puno, at sa pinakagitna ng lahat, isang malaking anyo ng lilim. Lumapit si Leo, halos hindi makahinga sa pagtataka. Ang ukit ng lilim ay kakaiba. Nakalutang ito sa gitna ng isang bilog na parang araw, at nasa paligid nito ang mga tao ng sinaunang talim. Tila nagbibigay galang dito. Tila nagpapasalamat. Matagal na palang alam ng mga taga-isla. Bulong ni Leo. Sa ibaba ng ukit, may lumang sulat. Hindi na malinaw ang lahat dahil sa panahon, ngunit may ilang salitang nababasa pa niya. Tagapangalaga, lilim ng buhay, protection ng talim. Mas lumalim ang paghinga ni Leo. Parang may malamig na kamay na dumapo sa balikat niya. Ngunit walang takot, puro ginhawa. Sa isang sulok ng yungib, may nakita siyang maliit na bato na may ukit ng hugis puso na dahon. Kinuha niya ito at naramdaman ang banayad na init sa palad niya. Huwag mong kunin yan kung hindi ka handa. Biglang bumulong ang isang pamilyar na tinig. Napatalon si Leo at mabilis na lumingon. Nandoon sa pasukan si Tatay Enoy. Nakayuko, hawak ang kanyang baston. Tay, paano niyo ako nahanap? Ngumiti ang matandang mangingisda. Kung saan naroon ang lilim, naroon din ako. Matagal ko nang alam ang yungib na ito. Pero hindi ako pinapayagang pumasok noon. Hanggang ngayon. Lumapit siya kay Leo at tiningnan ng mga ukit sa dingding. Ito ang puso ng isla. Dito nakaukit ang kasaysayan ng Bantay Talim, the Guardian Spirit. Guardian Spirit? Ulit ni Leo. Tay, bakit ako ang pinapakita? Hindi pa siya tapos magsalita nang biglang gumalaw ang lilim. Pumasok ito sa yungib, at ang liwanag sa paligid ay biglang umikot, na parang umiindayog sa hangin. Hindi gumalaw si Leo. Ang lilim ay lumapit sa kanya. Malumanay, walang pag-aalinlangan. Tila sinasabi nitong, ikaw ang dapat makaalam nito. Saka siya tinapik ni Tatay Enoy sa balikat. Leo, simula pa lang yan. At hindi ka napili ng basta-basta. Sa ilalim ng puno, sa loob ng yungib, at sa gitna ng mga sinaunang ukit, naroon ang katotohanang matagal nang tinatago ng isla. At si Leo ang unang taong tunay na hinayaan nitong makapasok muli. Kinabukasan, pagbangon pa lang ni Leo, kakaiba agad ang pakiramdam ng hangin. Mabigat, malamig,
at tila may nakaambang panganib na hindi niya maipaliwanag. Maging ang mga ibon ay hindi gaanong maingay. Parang may nililikta ang masamang pangitain. Lumabas siya ng bahay at nakita niya ang mga ulap. Makapal, mababa, halos kulay abo, na parang nagbabadya ng isang bagyong hindi karaniwan. Sa isla ng Talim, sanay sila sa mga panakanakang unos. Pero ang ganitong klase ng langit, bihira. At ayon kay Tatay Enoy, may ibig sabihin ang lahat ng kakaibang galaw ng panahon. Habang naglalakad si Leo papunta sa dalampasigan, sinalubong siya ng ilang kapitbahay na abala sa paghahanda. May nagtatali ng bubong, may naghahakot ng lambat, at may nagbabalik ng mga bangka sa mas ligtas na lugar. Leo, tawag ng isang mangingisdang si Mang Toro. Pakicheck nga kung sarado lahat ng bintana sa lumang kubo sa gilid ng bangin. Pakali pa rin na naman yan ng hangin. Tumango siya. Pero bago pa man siya makalayo, biglang kumulog. Isang malakas, malalim, at parang dumadagundong mula sa kailaliman ng lupa. Napatingin ang lahat sa langit. Hindi yan normal. Bulong ng isa. At doon nagsimulang umihip ang hangin. Malakas, mabilis, at parang may kasamang sigaw ng hindi nakikitang nilalang. Pagdating ni Leo sa gilid ng bangin, doon niya unang muling naramdaman ang lilim. Hindi ito lumitaw sa lupa o sa puno, ngunit sa mismong hangin. Parang kumakaway na usok na sumusunod sa agos ng hangin. Mabilis at maliksing kumikilos. Bumalik ka, bulong ni Leo. Halos hindi makapaniwala. Bakit ngayon? Hindi sumagot ang lilim, ngunit bigla itong tumungo sa direksyon ng dagat. Sinundan niya ito, at doon niya nakita ang tunay na tinutukoy nito. Sa malayo, isang higanteng alon ang unti-unting nabubuo. Hindi ito basta alon ng bagyo. Isa itong pader ng tubig, tumataas, humahampas, at papalapit sa isla. Nanginig ang tuhod ni Leo. Tay Enoy, bulong niya. Agad siyang tumakbo pabalik sa nayon. Pagdating niya, sinalubong siya ni Tatay Enoy na tila alam na ang mangyayari. Nakita mo? Tanong ng matanda. Opo, Tay. Tay, napakalaki ng alon. Paano to? Huminga ng malalim ang matanda. Dahil hindi ito karaniwang bagyo. Isa itong sigaw ng dagat. Kapag ang kalikasan ay nababagabag, nagigising ang mga puwersang matagal nang natutulog. Tatay, may kinalaman ba ito sa lilim? Tumango si Tatay Enoy. Kapag lumilitaw ang lilim, may paparating na pagsubok. Tinutulungan kanyang makita ang hindi nakikita ng iba. Napatingin si Leo sa paligid. Ang mga tao ay patuloy sa paghahanda, pero hindi nila alam ang tunay na panganib. Hindi nila nakita ang higanteng alon. Hindi nila nakita ang babala. Tay, kailangan nating sabihin sa kanila. Ngunit bago pa man sila makapagsalita ng kahit ano, kumulog muli. Mas malakas kaysa kanina. Parang mababaasag ang buong isla. Ang hangin ay biglang umikot, bumaligtad, nagkaroon ng sariling puwersa. Ang dagat ay unti-unti nang bumabangon. At sa gitna ng lahat ng iyon, lumitaw ang lilim. Mas malinaw, mas maliwanag, at parang mas buhay. Tumingin ito kay Leo, at sa sandaling iyon, alam niyang may kailangan siyang gawin. Bago tuluyang rumagasa ang dagat patungo sa isla ng Talim. Habang papalapit ang dapit hapon, ramdam ni Leo ang kakaibang katahimikan na bumabalot sa isla ng Talim. Ang hangin ay tila mas malamig at ang mga puno sa paligid ay humuhuni ng mahinang tunog na parang may ibinubulong. Sa loob ng yungib, patuloy na lumalakas ang liwanag mula sa mahiwagang lilim na parang buhay, gumagalaw. Umiindayog kasabay ng tibok ng puso ni Leo. Hindi pa man siya nakakabawi mula sa mga nangyari noong araw ng bagyo. Muli niyang naramdaman ang presensya ng lilim. Pero ngayong gabi, iba ang anyo nito. Hindi na ito mukhang nagtatago o nagmamatyag. Sa halip,
Tila ba inaanyayahan siya nitong lumapit. Huminga ng malalim si Leo. Kung tunay kang may ibig sabihin, bulong niya. Handa akong makinig. Unti-unting lumapit ang liwanag at sa harap niya ay nabuo ang isang hugis na parang tao. Malabo, malamlam, ngunit may katahimikan at kabutihang hindi maikakaila. Hindi ito nakakatakot. Sa katunayan, dama ni Leo ang isang uri ng pag-aaruga. Isang pakiramdam na parang matagal na silang magkaibigan. Mula sa lalim ng yungib ay may narinig siyang mahinang tinig. Halos parang hangin lamang. Matagal kitang minamasdan, Leo. Napakurap siya. Sino ka? Ano ka? Hindi ako halimaw at hindi rin multo, sagot ng tinig. Ako ang bantay ng isla, ang tagapangalaga ng lilim na nagpoprotekta sa talim mula sa panganib. Dahan-dahang bumigat ang dibdib ni Leo sa pangunawa. Kaya mo iniligtas ang mga tao sa bagyo. Ikaw ang may gawa noon. Hindi ko magagawa iyon nang mag-isa. Tugon ng tinig. Kailangan ko ng puso ng isang taong tunay na handang tumulong. At nakita ko iyon sa iyo. Sa sandaling iyon, bumalik sa isipan ni Leo ang lahat ng nangyari. Ang mga kumikislap na ilaw sa bagyo, ang pagkalma ng alon, at ang pagligtas sa kanya ni Mang Isko sa kabila ng panganib. Parang nagdudugtong-dugtong ang lahat. Ngunit bakit ako? Tanong ni Leo. Halos pabulong. Isa lang akong ordinaryong lalaki. Wala akong kakaiba. Mayroon, sagot ng lilim. May kabutihan ka na hindi naghahanap ng kapalit. At iyan ang tunay na lakas na kulang na ngayon sa mundo. Napatigil si Leo. Hindi niya kailanman inisip na may espesyal sa kanya. Para sa kanya, tumutulong lamang siya. Dahil tama iyon. Hindi dahil may naghihintay na gantimpala. Lumapit pa ang liwanag at unti-unting pinalibutan ang katawan niya. Hindi ito mainit o malamig, kundi parang yakap, magaan, tahimik, at nagpapalakas. Simula ngayon, sabi ng tinig, hindi ka na lamang simpleng tagapagmamasid sa isla. Ikaw ang magiging tulay ko sa mga tao. Ikaw ang magsisilbing gabay at tagapagligtas kapag nanganganib ang talim. Napalunok si Leo. Ramdam ang bigat ng responsibilidad, pero sabay ding dama ang isang uri ng karangalan. Kaya ko ba ito? Tanong niya. Kaya mo, tugon ng lilim. Dahil hindi ka nag-iisa. Unti-unting naglaho ang liwanag, ngunit nanatili ang init na iniwan nito sa puso ni Leo. Sa paglabas niya ng yungib, ramdam niya ang katahimikan ng gabi. Ngunit ngayon, hindi na ito mukhang nakakatakot. Ito'y parang paalala na siya na ang bagong tagapangalaga ng isla ng talim. At sa unang pagkakataon, hindi natakot si Leo. Sa halip, ngumiti siya. Handa sa bagong tungkuling haharapin niya. Habang natatapos ang kwento sa gabing ito, ang hangin sa munting isla ng talim ay unti-unting humihina. Ang mga alon ay nagiging mas banayad at ang mga bituin ay kumikislap na para bang inaakay ka patungo sa mahimbing na pahinga. Sa bawat paghinga mo ngayon, mararamdaman mo ang gaan. Parang isa-isang nalalaglag ang bigat at pagod na dala mo buong araw. Pakinggan mo ang katahimikan, ang banayad na paghuni ng gabi, at hayaang ang mga munting alaalang iniwan ng kwento ay magsilbing kumot na yayakap sa iyo. Wala ka nang dapat isipin, wala ka nang dapat habulin. Ligtas ka, payapa, at karapat dapat sa isang mahaba, malalim, at nakakapagpagaling na tulog. Kaya ipikit mong muli ang iyong mga mata at hayaang dalhin ka ng hangin ng isla ng talim sa mundo kung saan ang lahat ay payapa at ang puso mo ay tahimik na nagpapahinga. Magandang gabi at mahimbing na pagtulog.